Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, mainit. Matindi. Ito ang ating tatalakayin, mga kaibigan, tungkol dito sa usapin ng ICC. Nakaamoy na eh. Alam na. Katapusan na ni Digong. Matindi ito. Pag sinabing katapusan na, hindi po ito fake news, mga kaibigan. Yan pong lahat laman ng video na yan at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Pagkatapos nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion komentaryo na naaayon sa ruling ng video. Samahan niyo po ako, kaibigan, panoorin. Well, dapat talaga mangamba siya. Dapat talaga pag-isipan na niya. He has to look into himself and be remorseful about what he did. You know, those are crimes against humanity. Hindi pwedeng hindi niya talaga pananagutin yon. Hindi pwedeng walang accountability at naaamoy na siguro niya yan. Yung katapusan ng investigasyon, ng preliminary investigation ng ICC and the looming warrant of arrest. And that's probably one of the major reasons. Ngayon po, sa pag-alala ng pag-aresto sa akin, is not only a day of remembering that painful, momentous time of my life, but a recommitment to pursue further my foremost causes for human rights, justice, rule of law, and democracy. Yun po ang aking commitment sa inyo. Hindi po ako hihinto. Nandyan pa rin po ako, sisigaw, magsasalita kung may mga nakikita akong hindi karapat-dapat, hindi maganda sa ating lipunan at lalo na sa mga namumuno sa atin. Hindi po ako titigil na hindi makapagkamit ng hustisya yung libo-libong biktima ng peke at madugong war on drugs ni Rodrigo Duterte. Nandyan po ako. Hindi po ako matitinan. Ano man po ang susunod na gagawin nila sa akin. Kayo po nandito para samahan kami ni Father Robert. Si Father Robert, ang kanyang kaarawan. Ako naman po ay ang paggunita ng pag-aresto sa akin 7 years ago. So 7 years ago, this day, I was there in the Senate premises when a PNP team arrested me, served a warrant of arrest, and read me my rights. Pero bago po yun, when I first heard over the news that a warrant of arrest was issued already, and that a PNP team was on its way to serve it, nandun po ako sa bahay. Pero hindi ko po papayagan, masakit po para sa akin, na doon ako sa bahay, arestuhin. Kaya nagmadali po ako, pinaprepare ko kaagad yung aking luggage, yung mga gamit ko, para madala sa kung saan man ako dadalhin sa pag-aresto. Bumalik po ako sa Senado, in the Senate premises, because I would prefer that I be arrested there instead of at home. Of course, that was most memorable, painful, and revolting day for me. An overwhelming feeling of disbelief and indignation swept over me. Hindi ko maisip, hindi ko matanggap nung una
na gagawin nila sa akin yon dahil alam naman nila na wala akong kasalanan. So 7 years since, there I was in the PNP Custodial Center in my small detention cell, 5x8 detention cell with only very minor amenities. A single bed, a small table where I could read and write, and a bookshelf which were ultimately filled, books from my friends, from my visitors, and just minor amenities. No TV, no radio, no cell phones, no internet access, no aircon, no shower. But you see, so balik po ako sa tabo. But you see, looking back now, I would not exactly say that that was an abominable time of my life. Dahil sa paglabas ko po ng November 13 last year, when the court granted me provisional bail. Sa mga difference ngayong taon ay this year ay kayo malaya, samantalang si Rodrigo Duterte po na nakulong po kayo under ay nangangamba po siya for possible warrant for ICC. What does it say po? Well, dapat talaga mangamba siya. Dapat talaga pag-isipan na niya. He has to look into himself and be remorseful about what he did. You know, those are crimes against humanity. Hindi pwedeng hindi niya talaga pananagutin yon. Hindi pwedeng walang accountability at naaamoy na siguro niya yan. Yung katapusan ng investigasyon, ng preliminary investigation ng ICC and the looming warrant of arrest. And that's probably one of the major reasons kung bakit yung kanyang speech of February 28 na practically calling for coup d'etat, practically calling for uprising, and then calling the current president as a drug addict. Sa tingin ko, act of desperation yan. Sa tingin ko, yun ang rason. Yun, kung bakit ginawa niya yun, yung kanyang very, very incendiary speech. Dahil nga dyan, na natatakot na siya, na malapit na nga siguro na dapat harapin. Yung kanya, you know, the day of reckoning. He must confront that. Okay. Pati po si Senator Bato has expressed na rin yung kabanga na ngayong na-focus. Oo, may mga tantrums siya paminsan-minsan. So, despite yung kanyang, you know, yung kanyang posturing na nagtatapang-tapangan, pero I think natatakot na rin siya, Senator Bato. Okay, alright. Shoutout po sa lahat at siyempre paintulot ang paggamit ng inyong video clips, ANC. Suportahan po natin yan. Kapag may pagkataon po tayo ANC, magaganda pong balita ang makukuha natin dyan, hindi po nagpapakalat ng fake news. Eto, matindi mga kaibigan, hindi ko na iisa-isahin sapagkat katulad nga dito sa gulong ng video ay maliwanag na nakakaamoy na katapusan, na malapit na ang katapusan ng pag-iimbestiga ng ICC laban dito sa dating presidente Duterte. Nako po. Maliwanag naman na di umano according kay dating senador Leila de Lima. Kaya nagkakaganon ay desperado na. Hindi ko na iisa-isahin. Kahit sino ang nagbibigay ng public opinion, hindi lang itong si dating senador Leila de Lima na ang dahilan kung bakit kung ano-ano na ang lumalabas sa bunganga ni Duterte at kung ano-ano na ang mga panawagan, kung ano-ano na ang mga naiimbento dahil to ay desperado na di umano. According diyan sa rolling ng video, but not only this video. Kalat na kalat sa malalaking live stream media. At siyempre, ang mga ilan
na nagbibigay ng mga komento dito sa ating maliit na YouTube channel ay ito nga ay desperado na, di ba? Talagang wala na mapagbalingan kung saan siya pupunta. Hindi na ang pulingid sa inyong kalaman, mga kaibigan. Ito po si Senador Leila de Lima ay biktima din nung siya ay presidente pa na nanunungkulan itong si Duterte. Hindi ko na po iisa-isahin kung ano ang mga punot dulo dahil alam ko po ay subaybay niyo ho ito. Sa madaling salita, ito po ay nakulong di umano nang walang kasalanan. Tinrabaho dahil sa isang paghiganti. Nakulong ho ng mahigit kumulang 5 taon kung hindi po ako nagkakamali. At ito po ay kalalaya lang. Yung 2 kaso niya po ay na-dismiss kung hindi ako nagkakamali. At mayroon pang isang kaso na hindi pa nadidismiss. Yan po ang hinaharap niya ngayon. At nakapaglagak po siya ng piyansa, bail recommendation, na habang nililitis po ang kaso ay pinayagan po siyang pansamantala na nakalaya. Ba't yung pang kaso niya po, ika nga po na-dismiss na. Ang gusto natin ipunto, ipahiwatig, mga kaibigan dito, hindi lang po lingid sa inyong kalaman na ito ay napakaraming taon ang dumaan upang pag-aralan ng mga abogado diyan po sa korte. Bagamat po na isampa diyan sa korte at lumabas ang probable cause, ay siyempre automatic yan. Panahon ni Duterte, probable cause yan. Sino ang nakapisto na Secretary of Justice noon? Siyempre itong kung hindi ako nagkakamali ay si Aguirre. Tinrabaho nila yan. Bakit ko po nasabi na ito ay nakulong ng walang kasalanan? Na pagbintangan, tinrabaho dahil sa isang paghiganti. Okay tayo ho. Ilang abogado ang nag-aral dyan sa korte. Ilang taong pinag-aralan, subalit napatunayan ho. May kangapoy. Walang ebidensya, meaning to say, gawa-gawa lamang. Diba? That's why, na-dismiss ho yung 2 kaso. But may natitira pa pong isa. Mga kaibigan. In one word, huwag na natin patagalin. Diretsahan. Tinrabaho dahil kritiko ho nitong dating Presidente Digong. Mga kaibigan. Ito napapanood ko to dati, sinusubaybayan ko Hindi naman ito galit kay Digong. Totoo lang ho. Siya po ay kinatawan ng Commission on Human Rights. Ng CHR. Siya po ang sekretary noon. Nararapat lang sa kanya na gawin ang trabaho na imbestigahan. Ano ang iniimbestigahan niya? Itong tinatawag na sakwari, di umano, na mga libingan na biktima, di umano, nitong dating presidente, na si Digong, di umano, noon. Iniimbestigahan, ay karapatan niyang imbestigahan dahil siya ho ang kumakatawan sa Commission of Human Rights. But napag-initan, di umano, that's why, kulungan ang bagsak tinrabaho ng kasalukuyang ng dating presidente na si Duterte noon. Di umano. Maliwanag naman, di ba, mga kaibigan? Kaya nga na-dismiss. Dahil walang matibay na ebidensya. Bakit walang matibay na ebidensya? Dahil gawa-gawa lamang. At nandyan ang mga testigo na buhay nung kapanahonan na nakanungkulan si Duterte na siya ang presidente, ay talagang aminado sila na ginawa ni Leila de Lima. Ay siyempre natatakot. Di ba? Mayroong ikangayal na gawin mo ito, ganito ang sabihin mo. Di ba? Ba't na konsensya at yung iba ho ay nung panahong wala si Duterte sa pagiging presidente ay bumaliktad na. Dahil sila ho ay kinausap lang. Mga kaibigan, sila ho ay ang sinasabi nila ay pinabubulaanan nila na hindi totoo na sila ay tinakot lang. Yung iba ay nakakulong ho diyan sa kulungan, sa bilibid prison. Huwag na natin pabayin, alam ko ho
na ika ngay naunawaan nyo yan. Ang gusto pa nating ipahiwatig dito, how come na nagagawa po sa isang mataas na opisyal dati ng gobyerno, kaya isang abogada kay Leila de Lima, ang ginawa sa kanya na pagbintangan, halos itorture, ipakulong ng walang kasalanan dahil kritiko. How come? Bakit nagagawa sa kanya yon? Siyempre, walang imposible na gawin po din sa atin na kapwa ko may hirap na walang power. Ito yung malaki ang power na, big power. Itong ating ika nga po'y Leila de Lima na nakulong ng walang kasalanan. Mga kaibigan, nagawa sa kanya. Sa atin walang imposible na kapwa natin may hirap. So ano ang dapat natin gawin para hindi mangyari sa atin ito? Putulin ang sungay kung sino man ang nag-ahari-harian sa ating bansang Pilipinas nang dahil sila ay sikat, nang dahil sila ay politiko, nang dahil sila ay nakapisto. Putulin po natin ang sungay na yan. Dapat maging matalino na po tayo. Hindi porket kababayan natin ito. Hindi porket taga-Davao kayo. Nandiyan ang loyal nyo. Isipin nyo. Baka isang araw, anak nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay, maging biktima nito. Mga kaibigan. Muli po, pagpalain po tayo lahat. Tayo po hindi nagpapakalat ng fake news. Kung ano man, narinig nyo dito yun ay pawang public opinion na nababase sa rolling ng video. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.